Hello mga kabibig! Welcome back sa aming bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglabag-labag na talk with evidence. I don't know kung good news pa ito or bad news nyo. Kasi COMELEC Chairman George Garcia, pinapa-impeach, kinasuhan na ng impeachment. Halaka, mas mauna pa yatang ma-impeach itong si COMELEC Chairman George Garcia. Opo mga kabibig. At ito mali-maletang pera dineliver din pala kay COMELEC Chairman George Garcia. Nako, okay lang yung si George Garcia ma-impeach kasi may pera na yan eh. Kung totoo mang ilan? 6? Wow, grabe. 6 ba? I don't know mga bibig. Grabe no. Marami na pala silang kinamkam. Kung totoo man ito ba? Pwede na silang makulong or pwede na silang lumaya sa Pilipinas. Mamumuhay silang mayaman, magaling sa pera ng taong bayan, kung totoo man ito. So ito kabibig, citizen lawyers maghahain ng impeachment complaints laban kay COMELEC Chairman George Garcia. Ako po, paano na to? Kung mawawala si COMELEC Chairman George Garcia or ma-impeach ito, sure na ba ito nito SBP sa Manalo? Nakatakda magain ang dalawang abogado ng verified complaint for impeachment laban dito kay Commission on Election o COMELEC Chairman George Garcia at 6 na kasalukuyang commissioner sa Commission on Election. Inakusahan ng mga abogadong sina Eldridge Marvin Acerona at Sikini Labastilla, kapwa co-founder ng Project Damascus Lawyers, ang mga respondent ng culpable violation ng Republic Act No. 8436 o Automated Election System Law, betrayal of public trust at iba pang mabibigat na krimen na nagbugat sa mga dokumentadong maling gawain sa loob ng institusyon sa dalawang magkasunod na halalan. Sa Article 1 ng Verified Complaints, inakusahan ni Acerona at Labastilla ang mga opisyal ng COMELEC ng culpable violation ng Republic Act 8436 dahil sa paggamit ng software version ng 3.5.0 sa lahat ng 110,000 automated counting machine na ginamit ng halalan noong May 12, 2025, isang version na hindi ang source code na isinailalim sa mandatory source code review. Inamin ito ni Chairman Garcia noong July 14, 2025 sa pagsasabing wala talagang 3.5.0 version ng COMELEC. Sa Article 2, kinasuhan ng dalawang abogado ang mga opisyal ng respondent o itong mga respondent ng betrayal of public trust dahil nga sa pag-install at pagtakbo ng isang hindi autorisadong intermediary server na tinawag na Data Center 3 kung saan dinaan ang lahat ng resulta ng halalan noong May 12, 2025 bago makarating sa 5 accredited transparency servers na nagresulta sa kawalan ng datos para sa PPCRB at number sa loob ng mahigit 2 oras matapos magsara ang botohan. Sa Article 3 naman, inakusahan si Garcia ng betrayal public trust dahil sa umano'y pagtatago ng halalan ng May 9, 2022 ng paggamit ng isang private IP address 19.168.0.2 para sa 20,300 voted counting machine modems na inamin lamang 14 buwan matapos ang halalan ng magain nga ng petisyon sa Korte Suprema ang citizens investigators. Kalaunan nangako si Garcia ng manual recount ng mga baloto ng 2022 at formal ito na proba naman ng Commission and Bank, ngunit wala umanong aksyon na isinagawa. So nagkaroon sana ng manual counting pero hindi pinagawa ni Garcia? Nako. Ukol dito. Sa Article 4 naman ng verified complaints, inakusahan ang mga COMELEC official ng betrayal public trust dahil nga sa umano'y sistematiko at piling pagpapatupad ng campaign finance laws na pabor umano sa mga senador na kalyado ng administrasyon. Naniniwala itong sina Acerona at Labastilla na malayo na ang kasalukuyang COMELEC sa dating imahe nito na may tuturing noon na marangal na institusyon. Yun, kabibig narinig natin. Ito, kinig tayo dito Ako, grabe. What happened to the 2 election cases against Senator Escudero and Senator Marcoleta? The COMELEC said there is no violation of the Omnibus Election Code because it was the corporation who got the contract and Lupiano is only a stockholder. But the COMELEC did not say that Lupiano owned 99.33% of that company's Centerways, which received so many contracts with the DPWH. That's an indirect donation, also prohibited by the Omnibus Election Code.
And then Senator Marcoleta's admissions that he did not disclose his donors. Mhm. He said there is a violation, but there is no more penal clause. What is that? What kind of legal basis is that? Yan nakabibig. Hala ka, paano rin nakikita kung walang clear evidence na nagkasala si Garcia? Weaponize lang siya para palitan dahil di nila mapasunod sa gusto nilang ang COMELEC, ganun nilang kasimple. Yan daw ang mga komento ng ating mga netizen, mga kabibig. Hala, paano yan? Ma-impeach si Garcia? Ito pero ito kabibig ha, COMELEC Chairman George Garcia din tumanggap umano ng 4 na maleta. Hala ka. Yan ang kabibig Bale yung EA na po yung nag-transfer doon sa sasakyan, dinikit. Lagyan natin ha. Yan Dinikit niya lang sa parking. 2 beses po yun nangyari bago mag-eleksyon at saka after ng eleksyon. 4 na maleta po. Tag-2 po. 2, medium size. Parang 35 to 14 million bawat maleta. Uy, grabe naman yan. Hala, grabe no. Tumanggap. Galing ito kay, Bene Bolantati. Isa sa mga brave 18 former soldiers, mga kabibig, kung saan kanyang isinalaysay na tumanggap si George Garcia. Detalye na paratang 4 na maleta, tapos each of the maleta contains from 35 to 40 million. Tapos, ayon sa affidavit, ang mga maleta ay galing umano sa sasakyan ng dating mamabata sa Zaldico at inilipat sa sasakyan ni Garcia. Ito naman ang sabi ni Chairman Garcia. Mariing tinanggi ni Chairman Garcia ang mga paratang na ito. Sa kanyang mga pahayag, sinabi niya ang mga akusasyon ay walang basihan at bahagi lamang isang demolition job. Wala siyang tinanggap na anumang maleta or sobre ng pera mula kay Zaldico. Nako. Sabi dito ni Jovi Jimlan, maliwanag pa sikat ng araw, kaya di nanalo lahat ng Duterte, ang nalo yung di binoto tulad ni Bam Aquino, Tito Sen, Pangalinan at Lacson. Kaya kung pwede, before election, tanggalin na si George Garcia sa pagka-chairman ng COMELEC. Nako po. Yan yata ang isinisigaw ng maraming Pilipino. Sabi ni Binolio Mangilaod, paldo, kaya pala biglang tumahimik kay Marcoleta Escudero, may maleta pala. Kahit di mo sabihin yan, very clear. Kaya pala yung talo, pinanalo, may 4 na maleta pala. Paldo-paldo na tiba-tiba pa. Pera din ng taong bayan ang nilustay. Dahil sa maruming politika, kaya ang Pilipinas din talaga aasenso. Itinanggi pa talaga ni Garcia, pero dapat patunayan sa hukuman ng nagparatang upang parusahan without fear or favor. Alam niyo na sa panahon ng eleksyon, COMELEC talaga ang kumikita. Uy, grabe naman yan, COMELEC. Grabe ha. 3 to 4 na maleta, and each of the maleta contains 35 to 40. Ito ito yung sinabi ni hanapin ko yun ha. Nasaan ba to? Ito. Hindi naman nila narinig yung pag-uusap ni Zaldico at saka ni Chairman Garcia. Pero ang nakita lang nila ay binigyan ng total of 4 na maleta. 4 na maleta? Dalawang beses silang nag-meeting. Ito malaking maleta, medium o maliit? Medium. Parang medium sized Suga pa. Magkano kaya ang laman ng isang medium? Nandyan sa nandyan sa Parang affidavit nila. Estimated na Itong 30 final nyo sa Itong final nyo, attorney, sa ombudsman, para ba to sa lahat ng mga pangalan na nandirito o magfa-file kayo separately ng mga cases doon sa mga pangalan nandirito? Kasi katulad yan, si George Garcia, COMELEC. So, magfa-file ba kayo ng separate na kaso para kay George Garcia lang? Kasi malapit ng election. Di po, meron kasing ibang procedure kay Chairman Garcia dahil he is an impeachable officer. Kaya itong weekend po ay meron akong 2 abogado na magda-draft ng impeachment complaint laban sa kanya, no? So, pag matapos po namin yan ay
siguro in a week or two, maisampa na namin yung impeachment complaint. Yan. Isampa ang impeachment complaint laban kay Garcia. O ito pala ang nangyari, Kapipi. Parte ito sa affidavit ng 18 ex-Marines. Naku, si Atty. Levi, magsasampa ng impeachment complaint laban kay Garcia. Ito palang nangyari, oh. Nagkaroon ng 2 meetings si Zaldico at George Garcia sa Midas Hotel, at sa bawat meetings na ito ay binigyan si COMELEC Chairman Atty. George Garcia ng tig-2 medium size na mga maleta or may kabuuan na 4 na maleta ng pera. Pinapalipat lamang ni Mark Tiksay at Paul Estrada ang mga maleta mula sa sasakyan namin papunta sa sasakyan ni Atty. George Garcia sa car park, habang karamihan sa amin ay nakamasid lamang. Uy, naku, paldo pala itong si Garcia. Mga medium size na maleta. Kaya sabi ni Atty. Levi, 2 weeks from now or maybe gumagawa na sila ng draft para masampahan ng impeachment case si COMELEC Chairman George Garcia. O paano yan? Pero sabi naman ni George Garcia, it's not true. It's a demolition job. Oh, hindi totoo yan. Hindi ako tumanggap ng pera. Yung aking pagtrabaho at yung pagserbisyo ko pa sa Pilipinas, dugot pawis, inaalay ko ito sa Pilipinas. Yung mga, yun ang ating understanding, Kapipig. Pero bakit lumalabas itong mga issue na ito? Itong mga maleta? Naku, grabe, no? So, before and after daw ng election, nagkaroon ng bigayan. Naku po. Naku, parang hindi maganda, no? Na sa 2028 election, baka posible ding merong mangyayaring ganitong klaseng bigayan ng pera. Nangyari daw ito before and after sa 2025 election. If you still remember, madami ang mga voters for Duterte sa PDP laban. Pero nakapagtataka ang mga tao kung bakit konti lang ang nakapasok sa PDP laban senators. Tapos nakapasok pala itong si Kiko Pangilinan, si Bam Aquino, Lacson, Soto, na sabi ng mga ilang Pilipino, hindi nila binoto. Kaya nagtataka sila. At nang sumulpot itong issue na ito ng 18 ex-Marines, nasagot ang kailang mga haka-haka. Ay, kaya pala, yun mga tao, kaya pala, nabigyan pala ng maleta. Yun ang mga conclusion ng mga tao. Pero it's not yet, magkakaso. Ewan ko kung may sinampa na bang kaso, pero sabi na ito ni Levi na magsasampa silang impeachment para maimbestigahan talaga ang itong maleta delivery. Kasi sasakyan ni George Garcia, sasakyan ni Zaldico, pinalipat lang ang mga maleta sa sasakyan ni George Garcia. 30 to 45 million each of the maleta. Imagine that. Tapos 4 bilyones na nakuha ni kung kasi sa 40 times 4, 1.6 billion. Oh, grabe. A million pa lang pala. Multiply natin, ha. Magkano ba? 45. Magkano ba? Ang hirap kasi. 45 times 4. 1.8. 45 million times 4. 180 million. Imagine. Malaking pera, 180 million. So yun, Kabibig, ang ating liris libak-libak for today. Tapos, maraming sasampa ng impeachment kay kay George Garcia, impeachment na yung unang lawyers dahil sa mga discrepancies sa COMELEC during sa 2025 election. Parang they mention about 2022 or 2025. Tapos, ito si Atty. Levi at ang 18 ex-Marines, magsasampa din sila ng impeachment case laban kay George Garcia dahil sa mga mali-maletang di umano'y dinilever. Naku po, Kapipik. Hindi talaga matapos-tapos ang problema ng Pilipinas at hindi talaga matapos-tapos ang kahirapan ng Pilipinas kung ganitong klaseng mga politiko at government servant, public servant, ang malalaman natin na
kinukurakot ang pera ng taong bayan. Dinideliver through maleta. Nakakahiya, no? So ano ang opinion mga bibig? Kailangan na bang ma-impeach si COMELEC Chairman George Garcia? Comment down below and don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye everyone. See you next time.